Tandaan niyo pa ba noon ang isa sa pinakasikat na boy band group sa buong mundo na nagpakilig at inabangan gabi-gabi sa Channel 2 sa ABS-CBN? Kinabaliwan ang grupong ito noon ng mga kababaihan at kalalakihan. Bago pa ang K-pop at Korean dramas ay sila ang namamayagpag sa telebisyon noon. Sila rin ang unang original boy band bago pa ang K-pop na BTS na sikat ngayon. Forma at good looks ng bawat miyembro nito ay siguradong hahangaan mo ang kanilang angking kagwapuhan, pati ang kanilang forma at hairstyle na naging fashion trend sa mga kalalakihan at ginagaya ng mga kabataan noon. Kinabibilangan ito ni Jerian, Vanish Wu, Kenchu at Big Su. Ang grupo ay nabuo noong 2001 dahil na rin sa kanilang Taiwanese hit drama series na Meteor Garden, isang adaptation ng Japanese shoujo manga series na Hanayori Dango. Ang lead role ni Jerian o Dang Mingse dito ay isang saksakan ng yabang at isang rich kid na anak mayaman. Kasama na rin ang iba pang miyembro ng F4 ay kabilang sa mayayamang pamilya. Dito niya makakatapat ang isang anak mahirap at palaban na si Barbie Shu o sa karakter na si Sanchai. At dito ay may in love si Dao Mingse sa dalaga. Isa sa kinakatakutan ang grupo ng Flower 4 sa university o in short F4 na miyembro ng grupo na sina Wasilei, Meishu, Shimen at ang leader nito na si Dao Mingse. At makakalab triangle ni Dao Mingse ang isang F4 member na si Wasilei para sa puso ni Sanchai. Ang Meteor Garden ay unang ipinalabas sa Taiwan noong 2001 at ito'y naging patok na gabi-gabing pinapalabas sa telebisyon sa Taiwan. At noong 2002 ay pinalabas rin ito sa ibang bansa kasunod ng kasikatan nito sa Taiwan. Ito ay nilabas sa Hong Kong, Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, Japan, Korea at sa Pilipinas noong 2003. Ito rin ay inilabas sa Europe. Pagkatapos nito ay nasundan ng sequel, ang Meteor Garden 2, kung saan isinut sa Spain ang mga eksena nito at inabangan ito ng mga fans ng F4 sa Pilipinas. At patuloy pa rin tinangkilik ng masa sa telebisyon. Noong 2001 ay nabuo ang F4 at naging boy band. At sila'y nabigyan ng break at nabigyan ng record deal kasama ang Sony Music Taiwan. Kasabay noon ay inilabas rin nila ang kanilang debut album na Meteor Rain. At sumunod na taon, inilabas nila ang Fantasy Forever album, kung saan kasama rito sa album ang Can't Help Falling in Love na inirecord para sa Asian version ng Walt Disney na Lilo and Stitch soundtrack. Kasunod ng successful na album ay nasundan pa ang kanilang musika na Ask for More na Pepsi advertisement na theme song nito. Isa sa pinakasikat nilang kanta ay ang Can't Lose You na inilabas noong 2002 at naging top 1 sa MTV sa Asia na nakakuha ng award bilang Inspiration Award noong 2003 at nakasungkit rin sila ng award sa Hong Kong sa TVV8 Awards na Best Group noong 2002 at Top 10 Best-Selling Mandarin Albums of the Year. Ayon sa Forbes, ang F4 ay nakabenta ng mahigit na 3.5 million na copies ng kanilang first 2 album sa buong Asia noong July 2003. Dahil sa kasikatan at tagumpay ng hit series na Meteor Garden, di rin pahuhuli ang mga Pinoy dahil meron tayong Big Su o Wasilei ka-look-alike ng F4 member. Isa rito sina Rainier Castillo ng Starstruck at Hero Angeles ng Star Circle Quest. Noong 2003, nagkaroon sila ng Asian Tour para sa kanilang Fantasy Forever. Ngunit pagkatapos ng kanilang matagumpay na Asian Tour ay in-announce ng grupo ang pansamantalang hiatus ng F4 at mag-focus na lang muna sa kani-kaniyang solo careers. Si Jerian ay nagkaroon ng solo album na title The First Time o Jerry For You. Ang album na ito ay nakakuha ng award na Best-Selling Mandarin Albums of the Year ng IFPI sa Hong Kong at noong 2004 ay bumida siya sa isang Hong Kong romantic comedy na Magic Kitchen at nasundan nito noong 2006 sa isang Taiwanese medical drama na The Hospital. Noong 2008 naman ay nakasama rin siya sa sports comedy na Hot Shot. Kasama rito sina Wo Chun ng sikat din na Taiwanese boy band na Fahrenheit at Showlu. Si Vanish Wu naman ay nag-focus sa movies at music. Una niyang nirelease ang solo album niya na pinamagatang Body Will Sing noong 2002 at nasundan pa ito ng maraming albums. Na-feature rin siya sa isang music videos bilang si Aiku kasama si Wang Li Hom, isang singer, songwriter, actor, producer at film director. Pero bukod sa musika ay gumanap rin siya sa maraming palabas tulad na lamang ng Autumn, Konserto,
kasama si Andy An. Kasama rin siya sa malalaking big screen movies na Star Runner at Kung Fu Fighter at Three Kingdoms, Resurrection of Dragon at Dragon Squad at marami pang iba. Nakasama rin siya sa Chinese version ng German celebrity diving format na Stars in Danger High Dive na ipinalabas noong April 7, 2013. Nakapag-release rin siya ng isang Japanese album na Reflections and Reason. Siya rin ay nakipag-collab kasama si Kangta ng HOT sa album na Scandal na ipinaroduce ng SM Entertainment. Si Vixu naman ang member ng Emperor na unang nakapag-release ng solo album. At nakapag-release siya ng 3 album. Isa na rito ang Make a Wish noong 2002, I Love You noong 2004, at I'm Not F4 noong 2007. Kasama rin siya sa big hits na Love Storm kung saan kasama niya rito ang fellow F4 member na si Kenzu. Si Kenzu naman ay nakapag-release ng kanyang sariling cookbook na Delicious Relations noong 2006. Kasama rin siya sa isang drama series at nakapaglabas rin siya ng kanyang solo album na pinamagatang On Ken's Time. At nakapaglabas rin siya ng kanyang second solo album na Getting Real noong January 2009. Ngunit pagkatapos ng matagal na hiatus ng F4 ay muli silang nag-release ng kanilang ikatlong album na Waiting For You noong December 28, 2007 nang magkakasama. Dahil na rin sa napapabalita noon na kanilang disbanding ng grupo ay tinuldukan nila ang chismis ng pagkakawatak-watak ng F4 member. Alam nyo ba na ang F4 ay nagkaroon ng issue sa copyright related issues sa isang Japanese publisher na Shoeisa na nagmamay-ari ng copyright na Hanayori Dango. Kaya ang kanilang producer na si Angie Chai na di na F4 ang itatawag sa kanila at ito'y naging JVKV o Jerry, Vanis, Ken, Vic na ibinase sa kanilang first name. Ika nga walang forever dahil ang F4 ay na-disband noong 2008 at mag-focus na lamang sa kani-kaniyang solo career. Ngunit kahit sila'y hindi na magkakasama sa banda ay naging mabuting magkakaibigan sila. Ang kanilang musika ay mananatili sa ating mga puso at isip dahil sila ang bumuo ng ating kabataan. Masarap pa ring balik-balikan ang nakaraan at mag-throwback dahil naging idolo ko rin sila noon. So ayan na mga kahistorya. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito ay huwag kalimutang mag-subscribe at suporta ng aking munting channel.